Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Nicole Castillo and welcome po sa aking daily devotion. So, ang topic po natin ngayon is blameless. So, kapag sinabi pong blameless, it is morally perfect in God's signs, a characteristic of those who follow God's word completely. The term blameless in the Bible does not always mean sinless perfection of being without any fault. Instead, it refers to someone whose life is characterized by integrity, wholehearted devotion to God's, and a sincere effort to live in obedience to God. So, kapag sinabi pong blameless is, hindi po ibig sabihin is perfect na siya. Hindi na siya gumagawa ng kasalanan. Kumbaga, isinasaboy lang nila yung salita ng ating Panginoon and iniiwasan nila yung mga kasalanan na maaari nilang magawa. So, ayon po sa Job chapter 1 verse 1, there was a man in the land of Uz, whose name was Job, and that man was blameless and upright, one who feared God and turned away from evil. So, ayon po sa ating katuruan, being blameless requires sensitivity to sin. So, kapag sinabing blameless, ayun nga po, hindi siya perfect. Parang ibig sabihin is ng blameless is you are sensitive to sin. Halimbawa is yung malapit ka na makagawa ng kasalanan or parang muntik mo na magawa yung kasalanan na yun. So, kumbaga, sa tulong ng Diyos at sa pananampalataya mo ay maiiwasan mo yung gawin. So, ayun po. So, next po is blameless means fearing God. So, wag po nating yun nga po, sabihin na ang isang taong blameless is perfect. Halimbawa na lang po is yung tingin mo sa sarili mo hindi ka nagkakasala. Ang tingin po sa atin or sa inyo ng ibang tao is hipokrito po. So, ang taong blameless po ay alam niya sa sarili niya na nakagawa po siya ng kasalanan and nagsisisi po siya sa ginawa niya na yun. And humihingi po siya ng kapatawaran sa kasalanan na nagawa niya. So, next po is, being blameless is walking with God. So, yung mga blameless, ito yung taong kapag nadapa sa pagkakasala, pero pilit na bumabangon sa biyaya ng Diyos at nagpapatuloy sa paglalakbay kasama ang Panginoon. So, para naman po sa ating application, hate sin and everything evil. So, kamuhian natin ng kasalanan. Kumbaga, iwasan natin siya. Minsan kasi parang ninormalize na lang natin gumawa ng mga kasalanan. So, kumbaga, nagkakakaliw daw po yung puso natin pagka nagiging lifestyle na natin yung paggawa ng kasalanan and parang wala na tayong, hindi tayo nakakonsensya pag gumagawa ng kasalanan. So, next is, examine your heart regularly. Pag tayo daw po kasi gumawa ng kasalanan, sa una, magigil tayo. Pero, kapag inaraw-araw po natin gumawa ng kasalanan, is parang malilesen po yung guilt natin sa sarili natin. And, parang, hanggang sa hindi tayo mag-guilt kapag gumagawa tayo ng kasalanan. So, last po is, make your Heavenly Father proud. So, gawin natin yung lahat para maging proud sa atin ng ating Panginoon. So, ayun lamang po. Maraming salamat.